Try natin dumaan sa Tagaytay ngayon. Bali ngayon nasa Kadiwa tayo. School, elementary and high school to public high school. Tsaka elementary. Ito public elementary. Pedestrian crossing. Kailangan ayusin na yung pedestrian lane dito, mga kulay. Para mas madaling mapansin. Wala na yung pedestrian crossing. Ito windward. May shortcut yan papuntang dun sa may bagong bilyar. CP mo yan, no? Dapat yun dumiretso yung di ba? Dumiretso yung jeep. Pero yung ambulance, hindi niya pinag bagay napaka kasi ng sementado, pero dapat hindi niya na muna inano yung pasahero. Kasi ambulansya yun. Yung ilang segundo na yun, importante yun. Ano to ayan yan, ito People Power Monument, di ba? Pero dyan yung yung hospital ng Dasmariñas, tsaka yung regional trial office ata yun, dyan sa lugar na yun. Tas to JP Rizal to nun na hospital din, pero binago na ata to. Minsan kasi ang thinking ko kotse din kahit na nakamotor na ako, pa rin ako sa mga sasakyan, napapahinto pa din ako, hindi ako yung masyadong sisingit-singit. Pero kasi yun dahil siguro tagal ko na rin kasi nagda-drive ng sasakyan, kaya yun yung nagiging isip ko din, buong sasakyan din ako. Pero kasi kaya napapahinto-hinto din ako dun sa mga kunyari kahit na pwede ako mag lane split, di ba? Napaisip pa rin ako na huwag mag lane split or unless kung ganito, kunyari ganito traffic, silip muna ako niyan, hinto ako, di ba? Hinto akong ganun. Kalimitan ginagawa ko, nag-a-adjust muna ako ng salamin. Kasi mamaya, di ba, nagbago. Kasi ako lane split. Ngayon may advantage ng motor. Nakakagano tayo. Nakakagano tayo sa gilid, di ba? Ganto tayo sa gilid, 8 seconds. Nabi na tayo. Bit na tayo, 3, 2, 1, takbo na tayo, nasa unahan tayo. Ventura Mall. Kung naalala nyo, nagpunta tayo Yamaw Lake, dito tayo dumaan. Yan. Yun lang ang maganda talaga sa pagmumotor, may advantages talaga siya. Tulad yan, nakapag split tayo, nagle-lane split tayo, di ba? Nakakasingit-singit. Yun yung mga niya. Pero kasi nga yung thinking ko pa rin para pa rin akong sasakyan ng malaki. Pero hindi syempre ako nakikipag sa kanila, di ba? Yung alam ko naman rin na pero yung mannerism ko ng pagdadrive, para pa rin akong kadalasan na naiisip ko para pa rin ako sasakyan. Kaya hindi ako kaagad, kunyari tumatakbo, pwede naman akong mag lane split, di ba? Hindi ko pa kaya yung parang minsan nawawala-wala yung gano'n na part. Ang Nabi naman kaya naman itong bumirit ng yung 60, di ba? Kaya niya na mag 60. Pero kaya niya rin naman mag 70 to 80 kung sakali na flat yung lugar or di ba? Flat na Pero syempre pag elevated, kalimitan yan. Lalo na yung highly nung dumaan ako ng Talisay incline, di ba? 40 max throttle. Kaya kailangan pagka ganon, pahinga mo din yung motor. Kunyari ganon ang mga na-encounter mo,
Kadalasan kalahati pa lang nun doon sa Talisay, humihinto ako eh. Para hindi mag-init yung belt. Tsaka yung ano, kasi dali maka-degrade ng belt nun. Nung ganun. Kung pababa ka naman, ano, kailangan yung brake mo maingat. Ganun din, pahinga mo rin. Huwag mo madaliin pagka nasa incline decline ka gamit pang nabi. Buti mga araw, sana mga araw lang din. Kasi gusto ko sanang, nakalimutan ko kung dalhin yung ano eh, yung SLR ko eh. Next time siguro pagka nakabalik ulit ako ng ano, ng Kaibiyang Tunnel, dadalhin ko yung camera para magpo-photography muna ako samantala dun sa mga nagmomotor. May nakita kasi ako naggaganon dun eh. Tagal ko na rin hindi nakakapag photography, baka mamaya ano, di ba? Matesting man lang dun. Ibang genre naman. Yung sa mga motor naman ulit. Yung mga kukuhanan ko. Cemetery to eh. Hindi ko maintindihan bakit nakaharap to dito, no? Iisip ko yan pagka sa future ano, kunyari lahat niya may mga nakalagay na ng mga dead dyan na tao, di ba? Yung mga patay. May nakalagay yung ano, traffic ba? Dapat siguro hindi ganyan eh. Medyo inusog nila. Yung di ba yung row, yung first row dapat hindi nakalagay doon para may ano, daan. Para siyang tawag apartment ba yung tawag? Apartment, parang apartment, di ba? Pero sa mga patay, dapat ano, inalis yung first row na yun. Kasi pagka ilang rows ba yun? 4 ba yun? Yung nakita natin. Kung 4 na rows yun, ang ano doon, so 4 na pamilya yun. Kung madami yung pamilya doon sa isang row na yun, sa isang part ng apartment na yun, no? Di ano yun, ang laki ng dami ng tao noon, magta-traffic, mag-overflow kumbaga. May tinatambayan din ako dyan eh nung nakaraan. Yun yung ulan. Merong magandang place dyan na tambayan para magpalipad ng drone eh. Pero hindi ko dala yung drone, tsaka hindi yun yung objective natin. Kaya ayos lang. May ituturo ko pagka, or i-indicate natin sa pagka nadaanan na natin yung place na yun. Maganda dun kasi ano siya, ginagawa pa lang siya na kalsada, yung parang kala mo yung sa Calax pero hindi tapos. So yung halos na ano dun, ano na, kalsadang buo, yung as in 2-3 lanes ba yan, tapos mahaba-haba din, parang 1 kilometro din. Tapos kalahati nun ano pa, yung tawag dito, magubat pa. Magubat, parang ganon. Kaya ang ganda mag-practice ng trail kung gusto mo mag-trail, o kaya gusto mo lang, solid yung daanan, magagamit mo. Nandun. Try ko yan yung video na yun. Alam ko meron ako yan yung ulan. Ganda dun. Makakaliwanag. Pero sabi daw sa Tagaytay daw uulan eh. Sana wag muna umulan. Mga ano na, mga 10 o'clock ng gabi. Yan. Mga ambon lang. Sana ganito lang yung ano, para pwede tayo dumaan ng ano, ng People's Park ng Tagaytay. Ay, naiiwan ko yung naiiwan ko yung selfie stick. Hindi tayo makapag 360 tour. Teka nga, double check ko nga. Ayun, dala ko. Yan, gagamitin natin. Nasa likod naman yan, so hindi yan makikita. Kasi walang ano yan eh, walang roscas yung stand na yon. Yan ang gamit ko sa mga ano eh, sa mga pagka tawag dito, i-stand mo lang yung camera, di ba? I-stand mo lang yung ano, siya sa hangin, matatag siya sa hangin. Kahit iwan mo siya ng ano,
na magdamag kahit malakas yung hangin, hindi siya basta-basta babagsak kasi taas, mahaba yung paa. Pero magagamit pa rin siya, masaserve pa rin niya yung purpose niya dun sa gagawin natin. Kaya ano, ito dati ano to, malupa pa tong lugar na to, sementado no. Hindi ko na ma-recall kung kailan ba pero nung dinadaanan namin to lubak. Tapos ano, hindi naman maulan nung time na yun, pero dito kami shortcut kasi hindi siya ganun ano sa Aguinaldo Highway, kaya dito kung dumadaan. Tsaka maganda din yung view, di ba? Pagtingnan mo doon, pagtingnan mo, di ba? Ganda na yung view. Meron nga nung time yung isesemento na nga tong part na to, ano kinlose yung traffic. Pero hindi dito, dun tayo sa isang lugar. Kinlose yung traffic for a specific hour ata. Para lang syempre, di ba, patuyuin yung semento, tsaka yung ano. Tapos nung okay na, okay lang. Basta nakapagdala tayo ng selfie stick na isa, ayos na ako doon. Kasi ano hindi namin magawa yung 360 walking tour natin, di ba? Naman na. Kaya gusto ko dumaan dito pagka Patagaytay, Panubali, Laguna. Ito magandaan. Kasi hindi masyadong madami sasakyan. Hindi mo kailangang mag-rush. Bali, nandito tayo ngayon sa Ikohana Grove, no? May mga baka. Okay, dyan lang kayo sa lane nyo. Para hindi kayo ma-aksidente. Yan, dyan lang kayo. Dyan lang. Bali, nandito tayo ngayon sa may silang. Ito yung ano natin. Nadaanan natin. Papuntang silang to, bali. Dito may pinuntahan ako dito na hindi pa siya buong kalsada. Tapos doon ako nagpa-practice nung trail tsaka yung kasi nga buo, so walang dumadaan na sasakyan doon. Bibihira lang. Kunyari yung mga truck na magbubuo ng lugar ng na yon. Pero wala pa naman ako nakikita nagko-construct doon kaya pumunta ako. Tapos hindi siya buong kalsada. Parang ganito siya. Ito, di ba, nakita nyo to. Tong place na to, di ba? Meron siyang ganyang part, ganito. Parang kalang sa Calax to Hindi ba yung Calax yan di ba? Yun dyan, sa may kabila. Hindi pa buo yung kalsada na yun. Yun, dun ang pagka mga 1 kilometro, ganito, tapos may kalsadang buo. Tapos ganun. Yan dito sa part na to. Ito. Iano ko sa map shot. Para kung gusto niyo mabisita, di ba? Kung malapit lang naman kayo dito. Tapos yun yung gusto niyo tignan. Doon yun, maganda doon. Magandang kung gusto niyo yung mga yung kunyari may drone kayo, tapos gusto niyo yung harurot kayo ng habang sinashot doon magandang magpalipad. Wala kayong makapahamak doon. Wala kayong aabalahin ng mga sasakyan. Doon maganda. Yan nga lang, noong time na pumunta ako, umulan. Hindi ako nakapagpalipad ng drone. Ang ginawa ko lang, 360 lang. Yun lang yung ginawa ko. Kaya gusto ko dumaan dito kasi ito. Ang hilig ko kasi sa mga alam yung tatransition, di ba? Liwanag, dilim, liwanag, dilim. Nagtatransition yung mata. Nare-relax yung mata ko sa ganun Yung liwanag, di ba, hindi dilim siya, tapos nadadaan yung ulap. Tapos uulitin niya ulit yun. Sarap sa pakiramdam, nasasarapan ako sa pakiramdam. Ibang siya. Parang para sa akin, parang minamasahe yung mata mo. Parang gano'n. Talaga yan Minsan kasi parang, pag tinignan mo sa map sa computer, hindi iba yung name. Pag tinignan mo dito, yung sinasabi niya. Kaya ginagawa ko, ina-add ko yung coordinates. Kasi yung coordinates, yun talaga specific kung ano yung dinaanan ko. Diba? Yan yung na yun. Tapos, syempre, ipo-point ko na lang doon sa ruta na yun, tsaka sa ruta doon sa kabila. Diba? Yun lang yun Kung paano siya nangyari. From point A to point B, diba? Ang ganun.
So at least kahit ano yung pangalan na ilagay ko, or hindi siya parehas doon sa maps na ng pangalan, coordinates, sasagutin niya yon. Yun yung ano niya, yun yung fax niya. Ay, kinakonstruct pa pala dito. Kalsada sa baba. Kaya reserve na ito, kaya pa ng mga 30 kilometers ata. Hindi talaga kasi ako hindi talaga ako nag fuel consumption check. So alam ko, uy, paubos na yung gas, kailangan ko na magpagas. Ganun yung gagawin ko. Uy, may nag-ano doon. Pero kung gusto niyo mag-check ng mga fuel consumption ng Navi, meron naman mga gumawa na nun. Research nyo na lang. Or kung gusto niyo gawin natin, di ba? Post nyo lang sa comments para malaman natin kung ano ba talaga yung fuel consumption nito yung Navi na ginagamit ko ngayon. Kasi baka mamaya, di ba? Iba yung fuel consumption ng Navi sa Navi ko. Nasa Navi nila, di ba? Siguro dahil marami akong dinadala ng mga kung ano-ano. Di ba? Kaya ganun yung fuel consumption ko. Di ba? Kasi di ba nagmamatter din yun. Yung capacity, yung weight, yung gulong na ginagamit ko, di ba? Yung mga ganun. Kung paano ba ako umaruro. Di ba? Baka mag-cost din yun. Pwede natin gawin. Post nyo. Ano lang. Message nyo lang sa comments. So parang di pa rin tayo bumibili ng bagong gulong. Kasi di ba, tinest natin to sa putikan, di ba? Madulas tong gulong na to pag putikan. Hopefully prepared na tayo pagka nangyayari ulit yung ganong senaryo. Kung hindi, yung usual, unti-untiin lang natin, ingat na ingat, di ba? Tayo magmadali. Kasi pag na-aksidente tayo, nakagawa ng video, di ba? Nakakagala. May mga times din naman talaga na masarap magharuro, di ba? Pagka, kunyari, sa kotse, gusto mo mag-100, di ba? Takbo ka mabilis. Pero, kasi, hindi pa talaga yung skill level ko sa ganun sa pagmumotor. Tsaka hindi ito nagsisiyento. Pinakabilis kong takbo lang dito na nasagad ko yata, mga 75 yata, hindi nga umabot ng 80 doon din sa Yambo Lake yun yung flat surface yun yung pataas na yung pagpunta na ng Yambo Lake mismo. Yan yung masasabi ko na unang-unang malayo talaga kasi kung saan nga ako dinala ni Maps. Hindi ko kasi siya sinunod binibigay niya ng pinakamabilis na ruta sa Carmore, di ko sinunod. Tingnan curious ako dun sa sinabi sa akin ng kapatid ko na daanan, yung pala mas malayo kung saan ako dinala. Pero masaya siya, pero yun nga lang, yun ang drawback pero umapat naman tayo dun kadalasan naman kasi ng ng gusto kong lakad ng hapon yan. Pag malayo, tanghali, syempre di mainit yun. Hapon yan, ganyan ako kadalasan. Nadaan tayo dun sa kalsada na i-open ko na nga yung reserve ko. Switch ko na. Red na kasi siya pumunta tayo ng People's Park ng Gentry. Pupunta tayo ng People's Park ng Tagaytay. Tingnan natin may nagbago ba. Baka may nagbago. Palagi na lang comment sa akin doon bakit daw pumunta doon, hindi naman daw inaasikaso. Wala, gusto ko lang pumunta. Yan na, hindi yung kalsada, yung highway na yung Patalisay na yung dito, yung part ng Patalisay. Compare ko lang si si Gentry tsaka si Tagaytay na People's Park yung nila. Kung sa ambient sa lugar maganda yung Gentry, maganda. Pero kung commuter friendly
Mas commuter friendly to. Kasi may mga jeep na dumadaan talaga dito. Yan, dito. Yan, yan. Kung uuwi ka na, to terminal yan, pabalik ng Tagaytay City. Nabi. So 20 sa motor. Ang alam ko entrance dito 50 eh. Saan tayo? So yun yung update natin sa People's Park in the Sky sa Tagaytay. So kung nagustuhan nyo yung video, palike na lang. Then subscribe na din kayo para mapalaki natin yung community natin. Kung may mga tanong kayo, post nyo lang sa comments. Try natin sagutin yung mga tanong. So yun, na lang muna. Hanggang sa muli. Ride safe, ingat palagi.